Hi guys, thank you for watching Juni TV. Ngayon nandito ako sa Alnada Pond Park. Yan, so bilang isang OFW kailangan ko rin ng pahinga. So para mag-unwind ng konti, syempre, wala lang maibibigay pang sarap sa pakiramdam ang nasa park ka. Magandang bulaklak, yan, at view, at hangin, at ibon, nature and everything. Pero today ang isi-share kong video sa inyo ay mga dahilan kung bakit maraming Pilipinong gustong mag-abroad. Siyempre, una dyan ay wala namang pera ang dahilan na kaya tayo nag-abroad dahil sa gusto nating kumita ng mas malaki. Pero hindi ganun kadali ang pag-abroad. Maraming bagay ang kailangan mo i-considera bago ka talaga mag-abroad. Siyempre una, pera, nakakailanganin mo bago ka pumunta. Pero siyempre, yung iba kasi choice talaga nila na mag-abroad. Yung iba naman inapipilitan lang gawin kasi nga gusto nila makaahon sa hirap. Pero ano ba talaga ang dahilan o mga rasones kung bakit ang daming Pilipinong nag-abroad o tinatawag nating OFW phenomenon? Well, actually yung pag-alis sa Pilipinas, hindi ganun kadali yun ha. Anong una kasi, mahihiwalay ka sa pamilya mo. Paano na yung mga may family na or may anak na. So hindi ganun kadali yun. Pero for the sake of yung pagmamahal mo sa pamilya mo na gusto mo mabigyan sila ng magandang kinabukasan, pipilitin mo mag-abroad. Tapos ang hirap nung lalo na yung girlfriend and boyfriend relationship lang. Yung iba nakokontento na sa mga long distance calls. Siyempre iba pa rin talaga kasi yung alam mo yun, yung magkasama kayo, nagde-date kayo ng physical. Hindi yung nagde-date kayo via webcam lang, mahirap yun. Di ba? Pero sige. Ano pa bang mga dahilan kung bakit napakahirap? Una, mamimiss mo yung favorite TV show mo. Swerte mo kung hindi ka mahilig sa TV katulad ko. Pero earlier, no. Pero nahilig din ako sa TV. Ang hirap nun kasi syempre, alam naman natin may mga TFC na mapapanood mo pa rin yung Showtime at kung mga maalaala mo kaya at kung ano-ano pa. Pero syempre iba pa rin yung alam mo yun, yung lahat ng TV show kasi sa Pilipinas hindi naman talaga available sa TFC. Tapos isa pang mamimiss mo yung may mga selebrasyon sa pamilya. Siyempre may kinakasal, may binyag, may fiesta, may kung ano-ano pa. Yun yung mga rasones kung bakit minsan ayaw talaga ng Pilipino umalis sa Pilipinas. Siyempre nandiyan ang barkada and all. Pero ano nga ba yung mga dahilan kung bakit marami nag-abroad? Diba? Actually madami. Pero ang isi-share ko sa inyo today is 8 lang na talaga namang ito yung nagpa-trigger din personally sa akin at sa some of my friends na nakilala ko dito sa Dubai. Ito yung mga common reasons. Number 1, simulan natin. Number 1. Teka, nangangawit ang kamay ko sa paghahawak ng camera ko. Sakit Anyway, tuloy natin. Okay, number 1 na dahilan is unstable economic situation in the Philippines. We cannot deny the fact na talagang mahirap ang Pilipinas. And syempre, walang katapusang korupsyon, gross inefficiency in government functions, mataas na tax, at kung ano-ano pa. Isinyalis lang na talagang bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kaya maraming Pilipino nag-abroad. For sure, if time will come na talagang wala ng Pilipino nag-abroad, ibig sabihin nun, mayaman ang Pilipinas. Pangalawa, high unemployment rate in the Philippines. Kasi kung may mahanapan naman tayo matinong trabaho sa Pilipinas, hindi naman tayo aalis Pero napakataas kasi nung unemployment rate, ang daming Pilipinong walang trabaho, lalo na ngayon, buwan ng Marso. Ang daming graduate. So ibig sabihin nito, dagdag na naman na
listahan ng mga taong naghahanap din ng trabaho. So yung mga taong dati pa naghahanap ng trabaho, madagdagan ng mga competitors sa paghahanap ng mapapasukang trabaho. So medyo madugo. Tapos ang kadalasan kasi, yung ibang kumpanya naman tuwing alam nilang maraming graduates, companies prefer to choose yung mga fresh grads. Kasi nga, itong mga to hindi pa to masiselan sa trabaho. Kasi nga wala naman silang ilalaban pa sa paghahanap ng trabaho kasi nga fresh graduates sila. So wala silang experience masyado. So companies prefer to choose fresh graduates. Although, minsan, pag fresh graduate ka, wala ka ring mahanap ng trabaho. Yun yung masakit doon. Tapos tuloy yung mga matatanda, yung mga may edad na, wala na makuhang trabaho. Kasi fresh graduate yung naka-line up. Kawawa naman tayo. Number 3, low salary. Offered by local companies in the Philippines. Well, kung local company lang sa Pilipinas, what would you expect? Talaga mababa lang yung binibigay na sahod. So, paano makakasurvive ang isang pamilyang Pilipino kung ang sahod mo wala pang 10,000 sa isang buwan? Swerte mo kung like for example, yung bahay nyo sarili nyo talaga. Kasi may ibang pamilya na nangungupahan lang, ang upa sa bahay 5,000, sa sahod ka na 10,000, magkano matitira sa'yo? Pagkain nyo pa, may enjoy mo pa ba ang buhay nun? Actually, ang masama minsan, alam mo, minsan kahit yung mga jobs na talagang in demand sa ibang bansa, katulad ng nurse, engineers, or even teachers, pag sa Pilipinas ka lang kasi magtatrabaho, talagang sinasahuran na mababa. So kung there's only just a chance for these people, for these nurses, engineers, teachers, etc., na makapag-ibang bansa, they would prefer na magtrabaho sa ibang bansa kasi di hamak namang doble-doble ang laki ng sahod kaysa sa ina-expect nilang kikitain sahod sa Pilipinas. Yun actually yung masakit doon. At ang pinaka masama sa lahat is yung kahit domestic helper pinapatulan kasi nga pera-pera ang buhay ngayon aanhin mo naman yung trabaho mo na kasama mo ang pamilya mo kung alam mo naman gutom ang nalanasin nyo. Di wag na lang, di ba? Okay, number 4 na reason is contractual employment arrangement sa Pilipinas. Kontrata. Ay nako, buhay Hindi ko alam bakit umuso yung pagkukontrata na yun. Actually, mataming trabaho sa Pilipinas. Ang problema, after 5 months, 6 months, tsugi ka na. Kailan ba pinatupad yung contractual na yan? Kasi maraming kumpanya na nagtitake advantage din na kumuha ng mga staff under contractual. Kasi nga syempre, iba kasi pag regular employee ka na, marami ka ng benefit. So, mas tipid ang mga kumpanya doon, di ba? Parang hindi pa alam to ng mga gobyerno natin na ibang kumpanya na nabubuhay at kumikita ng malaki sa Pilipinas. Pero yung mga trabahador nila ay talaga namang kawawa. Kasi hindi nila sigurado kung hanggang kailan sila. So yung normal benefit sana ng empleyado na may insurance, may health benefit, may kung ano-ano pang mga benefit na talaga namang dapat sana sa mga empleyado ay hindi na ibibigay. Okay, next. Ewan ko, naiinis ako doon sa kontrata na yun. Hay nako, buhay talaga ako. Yun, so nabanggit ko kanina yung sunod ay yung for benefits nga. Alam mo minsan nakakainis, yung normal yung mababang pasahod ng mga empleyado sa Pilipinas. Required ang SSS, pag-ibig, PhilHealth, sorry. Required yun, kaso ang masama doon, this deduction is supposedly benefit nga ng mga staff. Pero ang nangyayari, ang baba na ng sahod mo, kakaltasan ka pa ng kahit barya lang to, magkano na lang iuuwi mo?
Di ba? Wala na. Diyos ko. Kaya isa pang dahilan kung bakit maraming Pilipinong gusto na lang mag-abroad. Kasi nga, ito yung totoo ha, OFWs are more pampered. Believe it or not, OFWs are now covered with better protection compared to yung mga normal na Pilipino lang. Example, alam mo yung may special lane for OFW sa mga airport. May discount din tayo sa mga health insurance premiums. Sa mga hotel offers, meron tayong valid for OFWs and all. So, ma-enjoy mo yung pagiging Pilipino mo pag OFW ka kasi nga alam naman nating lahat na Filipinos ay nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas because of the remittances. Kaya yun ang dahilan ko din minsan bakit ang mga Pilipino ay gusto na lang mag-abroad. Kasi mas nararamdaman nila importansya nila bilang isang Pilipino pag OFW sila. Kasi pag ordinary Filipino ka lang, nasa Pilipinas, wala, you are belong to sa mga normal na tao lang dyan sa Pilipinas. Na napakasakit. Kasi nga, dapat Pilipino ka, sarili mong bansa, lokal ka dyan, sana naman, mas happy ka compared to, to other nationalities na nagtatrabaho sa Pilipinas. Okay, next. It's not so lonely to go abroad anymore. Dati kasi yung takot ng mga Pilipino pa nag-abroad kasi nga sila lang mag-isa, nahihirapan sila sa buhay and all. This time, hindi na. Kasi nga marami ng Pilipino nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. So automatic, feeling nila hindi na sila away from Philippines. Kasi marami ng Pilipino. Tapos, may mga Filipino places na nagkikita-kita mga Pilipino doon. Katulad dito sa lugar na to, umaga pa kasi kaya wala pang ibang Pinoy dito. Marami nagba-basketball doon na Pilipino, marami nagsasagi ng pamilyang Pilipino dito. There are some restaurants also in all places and all over the world na talagang tagpuan ng mga Pilipino, especially mga Filipino restaurants. Dito sa Dubai marami din nun. So parang feeling mo kasi pag nag-abroad ka, hindi ka na malulungkot na, hindi ka na matatakot masyado eh. Kasi madaming Pilipino na rin. Pag medyo naliligaw ka, hanap ka lang ng kabayan, tanong ka, sigurado kang matutulungan ka. Tsaka mura na yung pagtawag ngayon sa yung abroad kasi nga may Skype tayo, may YM tayo, may chat na, may Facebook na. So napakadali na makipag-communicate sa family mo. And yung pagkakamiss mo hindi na ganun kasing tindi katulad before na sulat-sulat lang o calls lang. Ngayon kasi nakikita mo sila kung kumusta sila, ano tsura nila, tumaba ba sila, sino may sakit, anong ulam nila. Yun yung kagandahan na kasi ngayon. And last is discrimination in job hiring in the Philippines. Ito yung isang dahilan kung bakit yung mga halos nagkakaedad-edad na hindi na nagtatrabaho sa Pilipinas eh. Given a chance, mag-abroad sila kasi nga walang age discrimination masyado sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ang hinahanap lang kadalasan 21 to 30 years old. So, paano na yung 30 plus? Ano gagawin mo? Sa bahay ka na lang. Hindi ka na makahanap ng trabaho. Tapos, gusto pa nila yung graduate ka from UP, from Ateneo, from De La Salle. Paano naman yung mahihirap na matalino at nakapagtapos naman? Yung nga lang hindi sa kasing ganun kalaking universidad o kakilalang universidad ng mga mayayaman. So napaka-unfair. Makikita mo yung discrimination sa Pilipinas kahit sa mga Pilipino. Okay lang dito sa abroad. Siyempre ramdam ko yung discrimination pa rin ng ibang lahi sa mga Pilipino. Kasi nasa ibang bansa ako and I'm not a local here. So I would expect yung things like that and tanggap ko naman yun. Pero ang nakakainis lang minsan sa Pilipinas Pilipino ka na nga, hindi ka naman priority. Alam mo yun, yung may discriminations. Tapos ito nakakapikon. Minsan may mga trabaho sa Pilipinas hinahanap 5 foot pataas, 5 feet pataas ang height. Paano naman yung below 5 feet? Di ba na minsan kahit yung job doesn't require yung ganong height. My goodness. And yet hindi. So parang sana, alam mo yung mga minor reasons lang na ganito, mapansin naman ng gobyerno natin na sino ba naman may ayaw ng nasa Pilipinas lang kumikita ng malaki, masaya kasama ang buong pamilya. Lahat gusto yun. At sana yung pag-abroad ng mga Pilipino hindi dahil para magtrabaho, kundi mag-abroad ka kasi bakasyon ka. Turista ka doon. Enjoy mo yung place. Enjoy mo yung lugar. Tapos uwi ka din. Yun sana. Hindi yung tipong punta ka ng abroad kasi nga magtatrabaho ka, magpapaalila ka, kakayod ka na parang kabayo. Papabilad ka sa araw para kumita.
Yun lang guys. Well, bye. Have a nice day.